Dear DJ Cory, wala pa ako sang experience, gani may ginchuk-chak nga iban ang boyfriend ko. 5 years na kami sang present boyfriend ko. Tuloy-tuloy gid na, no breakups. Nahisa ganing iban ng mga friends namon tungod kay bisan dugay na kami. Wala pa kami sang may naawayan nga nakalabot sa point nga mag-break or magbulagay kami. Nagdako ako nga napaintindi sa akon sang mami ko ang importansya sang virginity. Permigid niya gina-remind sa akon nga ang virginity is the greatest gift that you can give to your husband in a marriage. Nagabalik-balik man sa pinsar ko ang hambal ni mami ko nga ang temporaryo nga kalipay nga bahatag sang premarital sex pwede magresulta sa mga life-changing consequences. Diba? Because that's what happened to her. Single mom siya. Wala siya panindugan sang biological father ko sang nagbusong siya. Kag hindi niya gusto nga maliwat sa ako ng mistakes niya in the past. Grabing struggles nga naagyan ni mami ko before she made it as a successful businesswoman. Don't get me wrong ha. Hindi man ako amo na ka-conservative. I also engage in usual stuff na ginahimo sang mag-boyfriend like kissing, holding hands, PDAs. I just know my limits. Although I also like to party sometimes like inuman or gimmick with barkada, aware gid ako kung astadiin lang ako. Kagkon paano i-handle ang kaugalingon ko. Pero wala na yung issue sa akon ang may experience na, bisan hindi pa married. In fact, kalabanan sa barkada ko amo na. They would also talk about their sex experience, pero ako ya asta lang sa pamati kagadlaw-kadlaw. So let's talk about my boyfriend. I call him John Lloyd. Medyo lain ang amon nga personalities nga duha. Si John Lloyd, wild, pero nagaka-tame siya if ara ako or kung balaan niya nga hindi ko mauyunan ang ginahimo niya. Naintindihan ni John Lloyd kung paano ako ginpadako sang mami ko. Pero may times nga hindi niya mapunggan ang kaugalingon niya because of his feelings for me. Kaglalaki siya mo, naintindihan ko man. So we engage in kissing, necking, cuddling, pero hasta lang da. May time gani nga halin kami sa party, medyo nakainom siya. Sang papuli na kami, gin-attempt niya nga ilik ko ang salakyan sa motel, pero wala gid ko nagpasugot. Balaan ko man nga nabudlayan na si John Lloyd, nga pungga ng iya nga kaugalingon, pero nagapangibabaw man sa gihapon ang respeto kag pagpalangga niya sa akon. Sobra ang amon, salig sa isa kag isa. Wala kami sang sekreto nga ginatago. Amo na ang sa pagkabalo ko. That's what I thought. So, here's the story. Recently lang, nagpauli ang parents ni John Lloyd sa Northern Iloilo para bisitahon ang lola niya nga nagamasakit. Wala siya nag-upod sa parents niya. Balaan ko nga nag-aisahanon lang siya sa balay nila, so naglisensya ako kay mami nga hulamon ang car para mabisita ko si John Lloyd. Since may salig sa akon si mami, kag very open ako sa iya, nagsugot siya. Basta makapauli lang ako before 11 p.m. So, nag-text ako kay John Lloyd. Where you at, babe? Wala siya nag-reply. On my way to their house, gintawagan ko siya pero patay ang cellphone niya. Sa pinsar ko, sige lang, kadtuan ko lang siya, basi nag-charge naman siya sa cellphone niya, kay empty bat naman. For the past weeks, nagreklamo siya nga dasi ko na malobat ang cellphone niya. Excited na ko nga masolo si John Lloyd. Movies kag food trip is our thing, so amo nang gina-expect ko nga matabo sa adlaw nga ato. So nanaog ako sa salakyan kag nagsulod sa balay nila. Nakalock ang ilang nga gate, so sa pinsar ko, basi, ara lang siya sa living room nila. Pagsulod ko, wala siya. Wala sang tawo. Nagkadto ako sa kitchen to check. Kay basi nagkakaon siya, pero wala man.
Sa second floor na lang ako nagdiretso because most likely, ara lang siya sa kwarto ya. Sa pinsar ko, kigan ko gani siya karon mo. Nga wala ni siya nagapang-lock. But I have this strange feeling nga daw ginakulbaan ako. Wala ako kabalo nga. Samtang nagalakad ako palapit sa kwarto niya, I heard him cursing as if may ginahimo siya nga milagro. Oh, fudge. OMG. Nagalantaw siya sang porn? Shocks. Wrong timing siguro ako. Sa pinsar ko lang. Gintapik ko ang dulonggan ko sa pertahan kag namatsyag-matsyag. Dali lang. Daw may nabatian ako nga tingog sang babayi. Oh, John Lloyd, you're so good. Oh my gosh. Nga may upod siya nga girl. Kag nga daw kagahod sang kama ni John Lloyd. Gulpi lang, nagpalang hugot ang dughan ko. Amat-amat ko nga ginbuksan ang pertahan kag daw matumba ako sa ginatindugan ko sa nakita ko. My John Lloyd making love with another girl. Nakita ko kung paano siya mag-enjoy right in front of my eyes. They were screaming out each other's names sa kanamit nga ginahimo nila. They were cursing as they made love. In my mind, I was also saying, shit, fudge. Amo ni galing rason kung nga naagwanta niya ang 5 years nga wala may gakatabo sa amon. Na-notice lang nila ang presence ko sang nag-breakdown na ako sang hibi kag nakaluhod. Then I saw John Lloyd coming towards me. Ginbutong niya ko pagwa. Daw halos sakwaton niya ako kay kabugat sang lawas ko. Liwat-liwat siya nga nag-explain kag nag-sorry pero daw wala ko sang may nabatian. Nagapalamungol ako. Kag hindi ko gusto mamati. Wala Nakita ko na sang duha ka mata ko. I chose to walk away without hearing his side para diin pa para mapapati niya ko sa kabutigan niya. It's been weeks since natabo ato kag wala pa kami kakitaay ni John Lloyd. Rather, I refuse to see him. Nag-text siya, nag-call. Always sorry lang ang mabatian ko, mabasahan ko sa text niya. Nagapangayo another chance. Si Mami, nagapamangkot kung anong natabo. Kaya may mga times nga nagakadto si John Lloyd sa balay pero wala ko siya ginaatubang. So, I did not tell her the whole story kaya hindi ko gusto madulang respeto niya kay John Lloyd. Boto siya kay John para sa akon. So, ginasolo ko lang ang sakit kag betrayal nga nabatsyagan ko from John Lloyd. I am so confused. I still love him, but if I listen to him, basi puro alibis lang ang mabatian ko. And if I'm giving him another chance, basi hindi na mangin matawhay ang relationship namon. For sure, it wasn't the only time na nag-cheat siya sa akon with that girl. Kay judging with the way they made love, it seems that they have been intimate for a long time. All this time gali ang John Lloyd ko. May ginatsyok-tsak nga iban. Wala na Naguba ng pagsalig ko. Kasakit. Nga nahimo ako traiduran sang tao nga ginapalangga kag ginasaligan ko for 5 years. I thought John Lloyd is the one, the man that I will marry when the time comes. But how can I marry a man? How can I marry a man who cheated on me? Once a cheater, always a cheater, 'di ba? Nagsulod man sa pinsar ko nga basi nahimo ato ni John Lloyd kay gin-deprive ko siya sa mga needs sang lawas niya for 5 years. But at the back of my mind, kung ginhatag ko ang virginity ko sa iya, anong assurance ko nga hindi niya ako pagtuntuhon? 'Di ba? Please enlighten me. Madamong salamat, DJ Cory. Love, Bea.